Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magsisimula na po tayo sa ating pong Bible class. Ngayon pong Lord's Day na ito. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, kami po yung nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito. Kami po yung muli ninyong tinipon para kami po ay sama-sama mag-aral ng paksa na ito na may kinalaman sa isa sa mga mahalagang tanda ng isang malusog na iglesia. Yan ay ang pag-iebanghelismo. Dalayan po namin, O Diyos, na samahan mo kami sa aming pag-aaral at turuan mo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu at nawa ay makita namin ang mga biblikal na pundasyon pagdating sa usapin na ito na nagbibigay ng linaw sa amin ng hindi lang ng kanyang kahulugan kundi ng kanyang pagiging mahalaga at ang papel na ginagampanan ng bawat miyembro ng iglesia at kasama na ang buong iglesia pagdating sa pagdadala ng mensahe para sa mga makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Dalayan po namin yung aming mga kapatiran na wala pa dito. Sana po sila inyong ingatan at dalin at makasama namin sila sa aming pag-aaral. Ito po ay aming kahilingan sa inyo sa pangalan ng Yesus namin Panginoon. Amen. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Mawit muna tayo ng isang hymn.
Okay, pagpapatuloy po natin yung ating series patungkol sa evangelism as one of the marks of a healthy church. Ito na po yung huling installment natin sa series na ito, no, ng what is a healthy church. And I think it took us almost 3 years, no, para matapos po natin itong series na ito. At yung last sa mga paksa na tinatalakay sa major topic na ito is evangelism. At nandito na tayo sa topic na papaano tayo dapat mag-ibanghelismo. And this is part 1. Next Lord's Day, Lord willing, will be part 2 of this topic. And pag pinag-uusapan po yung pag-i-evangelize, madalas ang pumapasok, no, sa isip ng mga tao ay yung methodology. Okay? So maraming iba't ibang klase ng methodology. Ang pamilyar ang maraming mga evangelical church, not necessarily reformed, no? Mga evangelical churches, yung isa diyan ay tinatawag na Roman Road, no? Puro galing sa Romans yung mga verses na ginagamit doon pag nag-evangelize. Yung isa naman ay tinatawag na evangelism explosion. No, ito yung may mga set of questions, for spiritual laws, and then merong tinatawag na faith outline, meron din navigators, iba-iba, no, yung mga methodology. Kaya lang, pag kasi ang tanong ay papaano tayo dapat mag-evangelize, ang focus ay hindi dun sa methodology, okay, o yung mga technique, o yung mga pamamaraan na ginagamit para madaling ma-share yung gospel. Kundi doon sa tanong na papaano tayo mag-evangelize, ang focus ng tanong na ito ay yung manner of the heart. Okay? Ano yung motive natin, why we are evangelizing, at ano yung nagpupush sa atin para gawin ito. Now, kung tayo yung nag-evangelize na mayroong tamang motibo, what characterizes our evangelism? Ano yung katangian ng ating pag-iebanghelismo? So ito po yung sagot dun sa tanong na hinahanap natin na papaano ba tayo dapat mag-ebanghelismo. So we're not really particular about the methodology or yung technique kung paano i-share yung gospel. Kasi ang mahalaga sa atin ay yung ibahagi ang totoong mensahe ng ebanghelyo na ibinigay sa atin sa Biblia na pinagpapala ng Diyos para gamitin upang magligtas ng mga makasalanan. Yun ang pinakamahalaga, no? At hindi talaga binibigyan ng diin, no, ng scripture pagdating sa evangelism yung technique, no? Kundi mas binibigyan ng diin kung ano yung dapat na manner ng ating mga puso whenever we are evangelizing. So gusto ko i-summarize, no, yung ating main idea para sa ating pag-aaral ngayon ng ganito. Kailangan natin ang mag-ebanghelismo ng may katapatan at agaran. Kailangan natin mag-ebanghelismo ng may katapatan at agaran. So, yung manner of the heart, no, pagdating sa pag-evangelize is merong faithfulness at merong urgency. No, merong katapatan at merong agaran. So, ito po yung magiging heart ng ating discussion sa hapon na ito. So, dalawa pong passages yung ating babasahin at pagbubulay-bulayan ngayon. Yung una ay 2 Corinthians 4, 1-6, at yung isa ay 2 Corinthians chapter 5, verse 20, and then hanggang chapter 6, verse 2. Okay, so tingnan po natin yung una. 2 Corinthians 4, 1-6. Okay. Babasa natin. Saya ni Shimea, 2 Corinthians 4, 1-6. Dahil dito sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito sa pamamagitan ng amin tinanggap na habag, kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, kundi itinatakwil namin ang mga kahihiyahiyang bagay na nakatago. Kami ay tumatangging gumawa ng katusuhan o gamit sa pandarayan ng salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay may ipinapakilala namin
ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kahit ang aming ebanghelyo ay natataklubungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulog ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kalwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Okay, maraming salamat. And then, basahin natin yung 2 Corinthians chapter 5, verse 20, hanggang chapter 6, verse 2. Basa natin kay Gewel. 2 Corinthians 5, verse 20. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagsundo sa Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakikilala ng kasalanan, upang nakakilala sa kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Okay, salamat. So ito po yung mga passages na pagkukuhanan natin ang sagot sa mga tanong na pinrepare natin dito na magiging guide natin sa ating discussion. So let's start with 2 Corinthians chapter 4 verse 2. Okay, sangayon po sa talatang ito, ano yung itinakwil ni Pablo? Okay, again, ang topic dito ay yung pagdadala ng mensahe ng pakikipagkasundo. So that's another term for evangelism. Pagdadala ng mensahe ng pakikipagkasundo sa mga hindi mananampalataya. So ano daw po sa paraan ng pag-iebanghelismo ang dapat itakwil sangayon kay Apostol Pablo? Ano sabi sa verse 2? Ano dapat nating itakwil? Second Corinthians chapter 4, verse 2. Kundi itinatakwil namin ang mga kahiya-hiyang bagay na nakatago. So sa English kasi ang ginamit dito, underhanded means. So for the Apostle Paul, he has renounced disgraceful and underhanded ways. So ano ibig sabihin nun? Sa paghahayag natin ng mabuting balita, inaalis natin anumang motibo na mayroong personal gain, anumang klase ng motibo na nakakahiya o magdadala sa kahihiyan ng mensahe ng Ebanghelyo. Palagi ko nung sinulat ni Apostol Pablo to, meron siyang mga nasa isip niya. Probably he knew some people na ginagamit ang salita ng Diyos o ginagamit ang gospel with disgraceful and underhanded ways. Ibig sabihin, ginagamit nila yung salita ng Diyos para magkamit ng mga personal na kapakinabangan. At sa kanilang pagkakamit, maaring sa kanilang pagkakamit ng personal na kapakinabangan, hindi natin alam, pwedeng popularity, pwedeng influence, pwedeng pera, or higher position, we don't know. Hindi natin alam ang buong context. Pero probably, meron silang nakukuha sa kanilang disgraceful and underhanded ways. Kaya lang ay ang nagiging resulta nito ay nagiging kahihiyan sa mensahe ng Ebanghelyo. Sabi ni Apostle Paul, hindi tayo after dun sa pwede nating makamit, na
benepisyo, kung ano man yan, kung mapapahiya naman o magiging dahilan ng kahihiyan ng mensahe na dala natin ang ating gagawin. So anything that will be disgraceful, magiging kahiya-hiya, at underhanded ways o mga pamamaraang may pandaraya o panloloko ay inaalis ni Apostol Pablo sa kanyang paraan ng pag-eebanghelismo. So the same should be our practice. No, ang ating katungkulan ay dali ng mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo na walang halong motibo na may maaari tayong mapakinabangan. Kung meron man tayong hinahangad na kapakinabangan sa ating pag-eebanghelismo, ay yun yung maluwalhati ang Diyos na ipahayag ang kanyang mensahe. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, magligtas ng mga makasalanan. So yun yung hinahangad nating kapakinabangan. Pero anything personal that will resort to any disgraceful or shameful effect, no, sa mensahe ng Ebanghelyo, dapat nating iwasan. Okay? And then 2 Corinthians chapter 4 verse 2 pa rin, ano ang itinanggi ni Apostol Pablo? Sabi ni Apostol Pablo sa chapter 4 verse 2, kami ay tumatangging gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay ipinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. So ano yung kanyang tinatanggi? Tinatanggi ni Apostol Pablo ang gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos. Again, maaring merong naaalala si Apostol Pablo, kaya niya sinulat ito. Kaya nung sinabihan niya mga taga-Korinto, parang ang kanyang mensahe, kung merong mga tao na gumagawa ng ganito, na maaring kilala din ng mga taga-Korinto, we don't exactly know, but definitely kilala ni Apostol Pablo ang mga ito, tanggi, alisin, no? Iwasan anumang practice na may pandaraya o may panluloko gamit ang salita ng Diyos. Biruin mo, no? Para lamang magkamit ng anumang personal na pakinabang, they resort to tampering the Word of God. No? Pinapakialaman nila yung mensahe. Binabago yung mensahe. No? Dinadagdagan, binabawasan kung ano yung mensahe ng Ebanghelyo. So we refuse to do this. We refuse to practice any cunning or tampering with the Word of God. Nakakakilabot, no? Yung pwedeng maging epekto sa atin ng pakikialam o pagbabago sa kung ano man yung mensahe na binigay sa atin. Yung mensahe po na ito ay hindi atin, no? Ang mensahe na ito ay mensahe ng Diyos na ipinagkatiwala sa ating dalhin sa mga hindi mananampalataya. So, it's not our message, it's God's message, no, being delivered to unbelievers through us o sa pamamagitan natin. So, wala po tayong karapatang baguhin Wala po tayong karapatang dagdagan. Wala po tayong karapatang pakialaman kung ano yung detalye o laman ng mensahe ng Diyos. So, any attempt, no, to use it for, alam mo yun, pandaraya, panloloko, at anumang pagbabago ng salita ng Diyos, dapat nating tanggihan. And again, 2 Corinthians chapter 4 verse 2, ano-ano yung mga halimbawa ng nakakahiyang maaring gawin sa salita ng Diyos? Okay, wala yan sa ating text, no? Pero meron kasing binanggit diyan na disgraceful, cunning, 'di ba? Yung tampering of the Word of God. So ano-ano daw po yung mga pwede nating gawin na nakakahiya na may kinalaman sa Word of God, and especially sa pag-evangelize. So wala yan dyan sa talata na yan. So out of your own understanding, ano po yung mga halimbawa na nakakahiyang bagay na hindi natin dapat gawin gamit ang salita ng Diyos? So ang pinag-uusapan dito, of course, yung pag-share natin ng gospel. So pag sinishare natin yung gospel, ano yung mga nakakahiyang bagay na hindi natin dapat gawin? Especially in connection to the Word of God. So dala natin good news. Okay? So anong ginagawa ng mga nag-evangelize ngayon para yung good news na ito ay maging
palatable o maging katanggap-tanggap o madaling alam mo yun, madaling lunukin ng mga tao sa mundo na ito. Meron silang binabago eh. Lalo na pag pinag-uusapan natin yung topic ng kasalanan. Pag nag-share tayo ng gospel, hindi pwedeng hindi matatouch yung issue ng sin. No? Kasi ang mabuting balita ay mabuting balita sapagkat may masamang balita. Ano yung masamang balita? Yung masamang balita na ang Diyos ay namumuhi sa mga tao dahil sa kanilang kasalanan. So yung iba, para maging madaling tanggapin ng mga hindi mananampalataya yung mensahe ng Ebanghelyo, so inaalis nila yung bad news na ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan, ang Diyos ay magpaparusa ng mga makasalanan, ang impyerno ay inilaan para sa mga tao na tatanggi sa alok ng Ebanghelyo. Inaalis nila yung mensahe na yan. No? Ang ginagawa nila, tinatanggal nila yung bad news. So pag nagpe-present sila ng gospel, laging puro good news. Bagamat totoo na dala natin ay mabuting balita, pero laging nasa context ito ng masamang balita. Kaya nga tayo nagdadala ng mabuting balita kasi mayroon munang masamang balita. So doon tayo magsisimula at diyan papasok ang kalagahalagahan ng batas ng Diyos. Sa pag-share natin ang gospel, kailangan maintindihan ng mga tao kasi ang mentality ng mga tao pagdating sa pagiging makasalanan, yung gumagawa ng kasalanan. Halimbawa, nagsisinungaling, nagnanakaw, pumapatay ng tao, nangangalunya. Para sa maraming tao, yan ang pagiging quote-unquote makasalanan. Pero pag pinag-usapan natin yung pagiging makasalanan sa konteksto ng gospel, ang ipinag-uusapan po natin ay yung accountability ng mga makasalanan sa Diyos dahil sa ating pagsuway sa kanyang batas. Okay? So yung pong pinag-uusapan na bad news dito, ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga makasalanan sa mundong ito ay kinamumuhian ng Diyos because of our rebellion against the law of God. Okay? So masuwayin ang mga tao sa batas ng Diyos at likas sa kanila ang pagiging masuwayin sapagkat tayo ay ipinanganak na likas na makasalanan. At dahil dyan, namumuhi ang Diyos. So hindi po namumuhi ang Diyos dahil gumagawa lamang ang isang tao ng isang karumal-dumal na krimen. Pagka ganun po, yun lamang pong rapists ang mga makasalanan. Yung mga hindi rapists, hindi sila makasalanan. Diba? Nakita mo yung dilema ng ganong klase ng interpretation sa pagiging makasalanan. Kaya ang ginagawa ng mga iba, sabihin nila lagi, good news lang, na mahal ka ng Diyos, namatay ang Diyos para sa iyo, natanggapin mo si Jesus, maliligtas ka. So, ganun ang presentation nila ng gospel. Walang context ng bad news. Paano maiintindihan ng mga tao na kailangan nilang maligtas kung hindi mo nila naiintindihan yung dahilan kung bakit nila kailangan ng kaligtasan? No? Kailangan nila makita yung kaugnayan ng tao sa batas ng Diyos at yung kanyang pagiging rebelde sa harapan ng Diyos at dahil doon siya huhukuman ng Diyos. Isa pa sa pwedeng maging halimbawa ng mga nakakahiya na gawin sa salita ng Diyos, ginagawa yung gospel na mensahe ng health, prosperity, alam mo yun, health and wealth message, no? Na pagka nagsishare ng gospel, pagka ikaw ay naging Kristiyano, wala ang lahat ng problema mo. Pagka ikaw ay naging Kristiyano, yayaman ka, lahat ng kahilingan mo sa Diyos ibibigay niya sa pangalan ni Jesus, and so on and so forth. So yung gospel, ginagawa nilang attractive sa pamamagitan ng pwedeng maging pakinabang ng mga tao na magiging Christian. Pag naging Christian ka, mawawala yung sakit mo. Pag naging Christian ka, hindi ka mamamatay. Pag naging Christian ka, hindi ka magkakasakit. Hindi ka ma-hospital. No? Lagi ka may pera sa bulsa. Lahat ng business mo magsasucceed. Ganyan yung pamamaraan, no? Ng iba na nakakahiya. Ginagamit pa nila yung salita ng Diyos, pero nanlilin lang sila ng mga tao para lang maniwala sa mensahe ng Ebanghelyo. Or pwede rin naman na pag nag-share ng gospel, pinepresent si Jesus na friend, no? Pinepresent si Jesus na helper, pinepresent si Jesus na miracle worker, no? Pinepresent si Jesus na counselor, and so on and so forth. No? Kung kailangan mo ng
aagapay sa iyo sa panahon ng depression, kailangan mo si Jesus, tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Ganun ang ginagawa nila. Kumbaga, inaalis nila yung kabuuan, kumbaga pinipira-piraso nila yung ebanghelyo na hindi nila ipinapangaral ng kabuuan. No? Baga matotoong si Jesus ay counselor, totoo na may ipinangako ang ebanghelyo na pakinabang, no? Pero hindi physical o material. Totoo naman na may sagot sa bad news, yun ang good news. Pero ang ginagawa kasi ng iba, hindi nila pinapangaral yung gospel ng kanyang kabuuan. Alam mo yun? Pinipili yung mga piraso tapos pinagaganda para maging appealing sa mga tao. Para maging acceptable sa mga tao. That is not the way of evangelism according to the Apostle Paul. Para sa kanya, nakakahiya yung ganitong mga pamamaraan. And pwede nating sabihin, ang ganitong klase ng pag-evangelize is a way of deceiving people into believing a gospel that is not the true gospel. Okay? Kaya marami pong mga tao ang nagsisiksikan sa loob ng church na naniniwala sa mga ganitong klase ng presentation ng gospel na akala nila Christian na sila. Pero ang totoo, naniwala sila sa isang mensahe na hindi po ang totoong mensahe ng Ebanghelyo. Kaya sabi ni Apostle Paul, yun ang iwasan natin. Alisin natin yung ganong pamamaraan para hindi tayo manlinlang na mga tao papunta sa iglesia. And then 2 Corinthians 4 verse 2 pa rin, next question. Bakit natutokso ang iba na baguhin ang salita ng Diyos? Totoo naman yan. No? We need to accept this truth. No? Na when you turn on your TV, nakinig ka ng mga pangangaral ng salita ng Diyos, ginagamit ang Biblia, may mga nangangaral at may mga pangangaral na halatang-halata mong binabago yung salita ng Diyos. Tinutwist yung Word of God. No? Sabi ni Apostle Paul, kailangan nating i-reject ang anumang pamamaraan ng may pakikialam sa salita ng Diyos. Ano ba yung mga pamamaraan na ginagawa ng mga tao para baguhin ang salita ng Diyos? At bakit sila natutokso na gawin yan? Palagay ninyo. Wala yan sa text, no? 2 Corinthians 4:2. Wala dyan sa text na yan yung sagot. So this is a practical question. Why do you think may mga tao o may mga churches na natutokso na baguhin yung gospel? Gusto dumami ang mga tao? Gusto nila madaling tanggapin ng mga tao yung gospel? Gusto nila syempre, pag tinanggap ng mga tao ng madali yung gospel, madali ang taong pupunta sa church. Madaling dadami yung bilang ng church. Diba? Madaling dadami yung miyembro ng church. So they crave for people's acceptance. Gusto nila tanggapin ng mga tao ng madali ang ebanghelyo. Okay? So dito makikita natin yung ganitong pamamaraan, yung napakababang pag-unawa pagdating sa pagliligtas ng Diyos. Inaalis nila yung kapangyarihan ng pagliligtas ng kaluluwa ng isang makasalanan mula sa kamay ng Diyos at nilalagay sa kamay ng tao. Bakit ko nasabi yan? Sapagkat ang tao ang nagmamanipulate, no, sa kapwa niya tao para tanggapin si Jesus na maging tagapagligtas ng kanyang buhay. So, that's a very dangerous approach to evangelism. Ang nagliligtas po ay Diyos. Okay? So, alam natin yan na ang paraan ng pagliligtas ng Diyos ay hindi po kailanman pwedeng pakialaman o panghimasukan ng sinumang tao. Pwede pong ma-achieve ng tao yung gusto niya na magkaroon ng maraming members sa church. Papataasin mo lang yung kamay. O kaya papapuntayan mo sa harap na mayroong maganda o nakakaiyak na music habang may sinasabi o nangangaral ng salita ng Diyos. Kahit naman sino, pagka may music at maganda yung presentation mo, madadala yung emotion eh. At pag nadala yung emotion, kahit na nahihiya yan, magtataas ng kamay yan, iiyak pa. Ano? At lalapit yan, umahagulgul pa.
Pero alam natin na yung ganong klaseng pamamaraan is simply craving for people's acceptance of the gospel na hindi po talaga Holy Spirit yung pumilos para ma-born again siya. Okay? Yung emotion pwede nating ma-manipulate. No? Pwedeng sa ilaw, background music, sa paraan ng motivational talk, pwede nating antig ang damdamin ng isang tao. Ginagawa na po yan ng marami, no? Yung pambubudol kung tawagin. No? Ano na po yan, hindi na po bago yan. At ang nakakalungkot, ginagamit na rin po ng mga churches yung technique na ito para mabudol yung maraming tao na isipin na sila ay Christian at maging miyembro na iglesia. Yung iba naman, kaya sila natutukso na baguhin ang salita ng Diyos kasi yung gospel daw nakaka-offend sa mga hindi Christian. Ano ibig sabihin? Kasi pag pinreach mo kasi yung gospel, yung katotohanan ng gospel, yung talagang buong gospel, talagang makikita ng tao na yon na siya isang rebelde sa harapan ng Diyos. Makikita ng tao na yun dapat na siya isang rebelde na parurusahan ng Diyos at siya ay mapapahamak sa impyerno. Maraming tao ayaw nilang banggitin yung katotohanan na yon sa kanilang pag-evangelize sapagkat ma-offend daw yung mga tao. Kumbaga mawawala yung kanilang interest. So imbis na tanggapin nila si Jesus, tatanggihan nila si Jesus. Kaya ginagawa nila as much as possible, tinatanggal nila yung offensive sa mensahe ng gospel. Halimbawa, sa social status natin, sa culture, government sensitive issues, no? Tinatanggal nila yung mga possible implications ng gospel. Alam niyo, pag pinangaral natin talaga yung kabuuan ng gospel, lahat ng area ng buhay ng isang tao, matatamaan eh. Halimbawa, yung kultura. Pagka nangaral ka ng ebanghelyo, matatamaan ng homosexuality, matatamaan ng feminism, no? Pagka nangaral ka ng totoong gospel, matatamaan ng communism, matatamaan ng Marxism and so on and so forth, no? Maraming matatamaan ng totoong gospel, no? Pag pinangaral mo siya ng kung ano talaga yung gospel na sinasabi ng Biblia. Kasi ang gospel ay nagde-demand sa isang makasalanan na isuko niya ang lahat sa Diyos, no? Pati yung kanyang perception, kanyang preferences, yung kanyang emotional, yung something na nag-a-appeal sa kanya emotionally, lahat yan isusuko niya sa Diyos at tatanggapin niya kung anong dinidemand ng Diyos sa kanya. At maraming tao, inaalis yun, yung offensive mula sa gospel. Gusto nila hindi siya offensive, gusto nila palatable, gusto nila madaling tanggapin. Yung iba naman, natutok sila na gawin ito kasi ayaw nila na yung mga tao alam mo yun, nafe-feel na parang napakahirap ng paraan ng kaligtasan. Parang napakalayo ng kaharian. Parang, di ba sabi ng Panginoon, ang daan patungo sa kaharian ay makipot. Ayaw ng mga ito napakita yung makipot na daan. No? Na maraming sufferings, marami kang isa-sacrifice, marami kang i-deny sa sarili mo, marami kang isa-sacrifice sa Panginoon. Lahat yan tinatanggal nila kasi gusto nilang maging happy yung gospel, gusto nilang maging easy yung gospel. Kaya nga nauso yung easy believism. No? Na tanggapin mo lang si Jesus sa puso mo, Christian ka na. Okay? So, yung pong salitang tanggapin si Jesus, hindi po yan alien sa scripture. Ibig sabihin, hindi po yan isang term na wala sa scripture. John chapter 1 verse 12, nandun yan Sino man tumanggap, no? Pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya lang yung term po kasi na pagtanggap doon ay nasa context ng verse 13, which is sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, hindi po ito yung pagtanggap na personal na desisyon o sariling desisyon ng tao na minanipulate ng mga kapwa nila. Okay?
kung meron mang magiging desisyon ang isang tao na tanggapin ang alok ng Ebanghelyo, yun ay bunga ng pagkilos ng Espiritu sa kanyang buhay. So yung pong pagtanggap yan sa John chapter 1 verse 12 ay nasa context ng born again experience ng John chapter 3. Yun lang mga na born again ang tatanggap sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa kalooban ng Ama. So hindi po yan manipulation ng tao. Okay? So anything na attempt ng tao to change or to manipulate the Word of God, ang totoo niyan, yun ang offensive sa Diyos eh. Diba? Iniiwasan ng mga tao na maging offensive sa kapwa nila pag nagsishare sila ng gospel without realizing that they are offending God. No? Pag binago mo yung mensahe ng Ebanghelyo na binigay ng Diyos, ulitin ko, yung mensahe na ito, hindi atin. Ang mensahe na ito, yung mensahe ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin na dalhin sa iba. That's evangelism, di ba? Dadalhin natin yung mensahe ng Diyos, yung kanyang ginawa ng pagliligtas sa pamamagitan ng Kristo sa iba. Hindi atin yun. So, any attempt to change the message is offensive to the owner of the message, who is God Himself. Next question, 2 Corinthians chapter 4 verse 2 pa rin. Papaano ang tamang paggamit ng salita ng Diyos according to verse 2? Balikan natin yung verse 2. Sabi diyan, kundi sa pamamagitan ng paghahayag ng katotohanan ay ipinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. So yung tanong papaano natin dapat gamitin ang salita ng Diyos o yung tamang paggamit ng salita ng Diyos? Ano sabi sa verse 2? Sa pamamagitan ng paghahayag ng katotohanan. So pag tayo po ay nag-share ng gospel o any attempt to proclaim the word of God in general, preaching, Bible study, Sunday school, anything na may attempt tayo na i-proclaim ang word of God, syempre kasama din yung gospel sharing, we must proclaim the truth. Okay? Yung katotohanan. Wala tayong itatago, wala tayong babawasin, no? O wala tayong idadagdag. Kundi yung pawang katotohanan lamang. Di ba sabi nga ni Apostle Paul, dun sa book of Acts chapter 20, he preached the whole counsel of God. So yung kabuuan ng salita ng Diyos, wala po siyang in-exclude, wala siyang in-include na iba, kundi yun lamang kabuuan ng gospel na yun, yung katotohanan na yun. Kasama po yung mga nakaka-offend na katotohanan doon para sa mga hindi mananampalataya. Kaya po iiwasan ng mga tao maka-offend kasi ang understanding nila ng evangelism, yung tao ang nagmamanipulate sa decision ng isang tao para tanggapin si Jesus. Pero kung yung understanding mo ng gospel is ang Diyos ang nagliligtas, it doesn't matter kung sa kanya nakaka-offend Kasi kung na-offend man ng isang Christian, kung hindi Christian, kung ililigtas siya ng Panginoon, yung offensive na yun magiging blessing sa huli. Magiging encouragement sa huli. Pagka nakita niya yung connection noon sa paraan ng pagliligtas ng Diyos. So we state the truth openly. Okay? Wala tayong nililihim sa anumang bahagi ng Ebanghelyo na ipinapangaral natin. Next question. Ano ang layunin ni Pablo sa pagsasalita ng katotohanan? Meron siyang layunin doon sa last part ng verse 2 Bakit ganito yung kanyang pamamaraan? Ayaw niya yung may pandaraya, ayaw niyang gumawa ng anumang bagay na nakakahiya, ayaw niyang baguhin ang salita ng Diyos. Ang gusto niya ipahayag lamang ang katotohanan ng hayagan, ipahayag ang katotohanan ng buo, walang kulang. Bakit? Ano kanyang purpose? Doon sa last part ng verse 2. Kaya pala ginagawa ni Apostol Pablo ito is to commend himself to others with a clear conscience. Gusto niya na yung kanyang budhi sa harapan ng mga tao, walang bahid na anumang klase ng kahihiyan. So sa mata man ng tao o sa mata ng Diyos,
Dahil wala siyang ginagawa na anumang klase ng pandaraya o panluloko sa paggamit ng salita ng Diyos, malinis ang kanyang konsensya. So the same goes with us in our manner of evangelism. So sa pag-evangelize natin, dapat wala tayong, hindi mabigat yung konsensya natin sapagkat meron tayong itinago. Hindi mabigat yung konsensya natin kasi meron tayong binago. O hindi mabigat yung konsensya natin kasi ang feeling natin, niloloko natin yung tao para lamang maging Christian o para lamang ma-born again o ma-convert o para lamang may masabi tayo na naging bunga ng ating evangelism. Para kay Apostle Paul, mananatili siyang tapat sa kabuuan ng Ebanghelyo because he wants to keep a clear conscience not only in the sight of men but also in the sight of God. Okay, punta tayo sa 2 Corinthians chapter 5. Tingnan muna natin yung verse 20, 2 Corinthians 5:20. Bilang sugo ng Diyos, ano ang ating panawagan sa mga tao? Okay, nandun yung salitang sugo. Okay, katulad ng paulit-ulit kong binabanggit kanina, itong mensahe na ito ng Ebanghelyo ay pinapadala lang ng Diyos sa atin patungo sa ibang tao. Okay? Kaya sugo. Tayo po'y inuutusan ng Diyos na dali ng mensahe na ito sa mga tao. At ano yung panawagan natin sa mga tao kapag tayo ay nag-share ng gospel? Verse 20, anong sabi dyan? What is our appeal to the people whenever we share the gospel? Ano yung ating panawagan? Na sila ay makipagkasundo sa Diyos. So our message is a message of reconciliation. Okay? Diba sabi dun sa yung huling o yung pangwalong beatitude, blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. Ako naniniwala na talagang lahat ng mananampalataya ay dapat maging peacemaker in the context of evangelism sapagkat ang dala natin ay mensahe ng reconciliation. Reconciliation between whom? Between God and the sinner. At itong mensahe na ito, ang tanging paraan para magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at saka ng tao. Natandaan nyo, nung pinanganak ng Panginoong Jesucristo, di ba, yung mga angels, nung nagpakita sila doon sa mga shepherd, anong sabi nila? Peace unto you. Kapayapaan sa inyo, sapagkat ngayong araw na ito, isinilang ang tagapagligtas. So noong pa man nung pinanganak pa lang ang ating Panginoong Jesucristo, kahit mga anghel ay nagpapahayag na yung kanyang pagsilang ay mensahe ng kapayapaan. So ito yung tanging paraan para magkaroon ng reconciliation yung Diyos at saka yung tao. Talagang merong war between God and sinners. Alam natin yan. Since Genesis chapter 3, nagkaroon na ng war o digmaan sa pagitan ng tao at saka ng mga makasalanan. Hindi ang Diyos ang gumawa ng dahilan, kaya ang mga makasalanan na naging kaaway niya, ang mga tao ang gumawa ng dahilan kung bakit naging kaaway nila ang Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng kanilang pagre-rebelde. And God is in the right, na ang Diyos ay nasa tama na siya'y mamuhi at magbanta ng parusa sa mga makasalanan sapagkat siya'y Diyos. No? Sapagkat siya'y banal. At ang tao ang sumuway sa kanyang kagustuhan. Pero itong Diyos din na ito na sinuway ng mga tao, na offend ng mga tao, ang gumawa ng paraan para magkaroon ng reconciliation. Diba, sa pinag-aralan natin sa church discipline, doon sa Matthew chapter 18, sino daw yung kailangang gumawa ng hakbang para magkaroon ng reconciliation? Yung bang na-offend o yung offender? Sino? Sino yung dapat unang lumapit para magkaroon ng reconciliation? Yung naka-offend, no? Pero dito sa mensahe ng ebanghelismo, ang Diyos ang gumawa ng paraan para yung mga naka-offend ay ma-reconcile sa Kanya.
Nakita mo yung difference. Ano? Nakita mo yung difference. God initiated the act of reconciliation. At para magkaroon ng reconciliation, ang isang makasalanan sa kanya, kinailangan niyang ibigay yung kanyang nag-iisang anak. Imagine the sacrifice. Diba? Nasa Diyos ang lahat ng dahilan para hindi magpatawad. Nasa Diyos ang lahat ng dahilan para humatol at magparusa. Pero sa Kanya din nagmula yung paraan para ang mga makasalanan na dapat parusahan, dapat hatulan ay mapatawad at maipagkasundo sa Kanya. At hinayaan niyang mamatay yung anak niya sa krus para mangyari yun. Yun yung mensahe ng reconciliation na dala natin. And we are imploring people with this message of reconciliation. And then, next question, dalawang question ito. Ano yung ibig sabihin ng panawagan sa kapwa-tao? And then, pangalawang tanong, ano yung itinuturo nito tungkol sa pag-iebanghelyo? So, unahin natin yung tanong na, ano ang ibig sabihin ng panawagan sa kapwa-tao? Doon sa verse 20 ng chapter 5. Basahin nga natin yung chapter 5, verse 20. 2 Corinthians 5:20. Sabi niyan, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Verse 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo maging katuwiran ng Diyos. So yung tanong papaano daw o ano daw ang ibig sabihin ng panawagan? Ano ba ibig sabihin ng panawagan? The word implore. Sinabi ni Apostle Paul, I implore you. Ginamit yung salitang implore. Sa Tagalog kasi yung salitang implore, tinranslate na panawagan. Ano ba yung ibig sabihin ng panawagan? Ako'y nananawagan. O ngayon, malapit na naman ang eleksyon. No? Doon pa lang sa mga nakapaskil sa mga poste, makikita mo na yung mga politiko na nananawagan. Di ba? Imploring people na iboto nyo ako. Okay? So yun yung yung paggamit ng salitang implore. So ganoon din pala yung ginagawa natin pag nagsi-share tayo ng gospel. Nananawagan tayo. Ano ibig sabihin nun? Ano ba meaning ng implore? The word implore means to beg urgently or piteously. Nagmamakaawa. Nagmamakaawa tayo ng may agaran na pangangailangan. Parang politiko, na boto nyo. Ako lang ang makakatulong sa inyo para madala yung mga hinaing ninyo sa kongreso. Ayun. Ako lang makakatulong sa inyo para makagawa ng mga mahuhusay na batas sa Senado. Nananawagan, nagmamakaawa. Pagka naboto na, wala na lahat, nakalimutan na naman, lahat ng kanilang mga ipinangako. So, ganun din daw po, yung ganung klase ng urgency ng mga politiko, dapat laging meron tayong ganung klase ng urgency, yung nagmamakaawa tayo sa mga tao. Kailangan nyo si Kristo. Mapapahama kayo. Si Kristo lang ang daan. Wala nang ibang paraan ng kaligtasan, kundi ang pagsampalataya sa ginawa ni Kristo. Paniwalaan mo yung kanyang sakripisyo sa krus na siya ay namatay at muling nabuhay. Yan ang mga mensahe ng Ebanghelyo na pinamamanhik natin sa mga tao. Pinapakiusap natin. Kaya hindi po tayo nagyayabang pag tayo nag-evangelize. Nagmamakaawa ka nga ibig sabihin you're humbly begging people to consider Christ. Consider the message. Kung meron dapat nga may pag-iyak pa yung ating pagmamakaawa sa mga hindi makasalanan. Consider Christ. Think about your soul. Consider the consequence of sin. Your rebellion. And so on and so forth. Pagka nakita mo kasi yung urgency ng kalagayan ng isang makasalanan, magkakaroon ka ng yung love for these lost souls. Alam mo yun, lalo na kung anak mo, kapatid mo, mag-anak mo, magulang mo,
matanda na, tumatanggi pa rin sa gospel, dapat nagmamakaawa ka sa kanila. Dalhin mo yung mensahe sa kanila. Yan yan yung attitude ng puso natin. Ano yung tinuturo nito tungkol sa pag-iebanghelyo? So kung tayo ay nagmamakaawa na may agarang pangailangan, pinapakita nito ng ebanghelismo ay direkta, no? May pagmamakaawa at may agaran na pangangailangan. Pag sinabing agaran na pangangailangan sa English, ang term niya is urgency. Kaya tayo nagsishare ng gospel kasi kung meron mang kagyat na pangangailangan ng mga tao, hindi pera, hindi kalusugan, no? Hindi kayamanan, hindi impluwensya, hindi kasikatan. Ang agarang pangangailangan ng lahat ng tao, kaligtasan. Kasi nakaumang na yung hatol ng Diyos sa lahat ng tao, sa ulo ng lahat ng tao. At hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. No? Pagka dumating yung araw ng kamatayan at sila hindi nagsisi at kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas, yung nakaumang na yon, pupukol sa mga kaluluwa nila. Alam mo yun, yung urgency na yun, na lagi nakaumang yung kapahamakan sa impyerno sa mga hindi makasalanan. Dapat tayo mga Christian, nakikita natin yung urgency na yun, that they are at the brink of eternal destruction, eternal punishment. At ang paraan lang para maligtas sila dun sa bingit na yon ay yung ebanghelyo, yung mensahe na yun na dala natin. So dapat nagmamakaawa ka. So, ulitin natin, hindi naman ibig sabihin na nagmamakaawa tayo at umiiyak tayo na nagsishare ng gospel, dapat maging Christian na agad. Pwedeng talagang sincere, honest, no? Urgent yung pag-evangelize, pero hindi talaga siya magiging Christian. Hindi na nating pananagutan sa Diyos yun kung hindi siya naging mananampalataya. Diba? Kasi ginawa mo naman yung dapat mong gawin. Mangaral ka ng totoong ebanghelyo with urgency, with honesty, walang halong pandaraya, pero talagang hanggang sa huli No? Hindi ko alam kung meron kayong klaseng experience na ganyan, na sinera mo ng gospel, pinag-pray mo, pero hanggang namatay, hindi siya Christian. No? Kasalanan ko ba? Meron ba akong kulang sa pag-evangelize? Meron ba akong na-miss na pamamaraan kaya siya hindi naging Christian? Hindi Diba? Pagka naiintindihan mo yung doctrine ng election, doctrine ng reprobation, naiintindihan mo na, well, Diyos lang ang nakakaalam talaga hanggang sa huli. Diba? Kung siya ay hinirang o hindi. Ang point natin is, shinare ko yung gospel sa kanya bago siya namatay. Ang mahirap yung namatay hanggang namatay, hindi mo na-share ng gospel. Ayan lang, abot kamay mo lang, kapitbahay mo, kasama mo sa bahay, kaklase mo, kasama mo sa trabaho, na hindi mo na-share ng gospel, yun ang may pananagutan tayo sa Panginoon. Lalo't ko binigyan niya tayo ng pagkakataon na ipakiusap ang mensahe ng Ebanghelyo sa Kanya. 2 Corinthians chapter 6 verse 1, ano ang pakiusap ni Pablo sa mga taga-Korinto? Anong pakiusap niya po sa Pablo? Tingnan natin yung 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Mahilig si Apostol Pablo sa mga ganyan, pakiusap. I implore you, I beseech you, I urge you. So hindi siya pushy, no? Hindi siya nag-i-insist Lagi may pakiusap. Ano yung pakiusap niya dito? Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. So yun yung pinapakiusap niya, huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. So pakiusap niya, kayo bilang mga mananampalatayang tumanggap ng biyaya, yung tinanggap niyong biyaya, huwag sanang mawalan ng kabuluhan. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Again, ang context niyan, yung naunang mga talata na yung salita ng Diyos, huwag mong gamitin na may pandaraya, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan, huwag mong gamitin para lokohin ng mga tao o personal na pakinabang. Yun yung paggamit sa biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan.
And then next, verse 2, chapter 6, bakit may pagmamadali o agaran na panahon ang pakikiusap ni Pablo sa mga taga-Korinto na makipagkasundo sa Diyos? Ano sabi sa verse 2 ng chapter 6, 2 Corinthians? Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Bakit may urgency si Apostle Paul sa kanyang pakiusap? Sapagkat, sabi diyan sa verse 2, ang araw ng kaligtasan ay ngayon. Ngayon na. Kaya siya urgent. No? Yung mensaheng dala natin, urgent, sapagkat ang panahon ng pagliligtas ng Diyos ay ngayon. Okay? Ngayon. Hindi bukas. Hindi mamaya. Hindi sa susunod na buwan. Hindi next year. Ang panahon ng pagliligtas ng Diyos ay ngayon. So, pag dinala natin yung message ng gospel sa mga hindi Christian, dapat ganun yung dating sa kanila. Na itong kaligtasan, dapat isipin ko sapagkat ito'y kailangan ko na ngayon. Hindi ko to kailangan mamaya, hindi ko to kailangan bukas, hindi ko kailangan sa isang linggo. Kailangan ko lang maligtas ngayon. Dapat ganun yung, alam niyo, magiging contemplation ng mga hindi Christian. Nakaumang ang hatol ng Diyos. Kamatayan hindi natin tiyak kung kailan darating. Pag tayo ay pumanaw ng walang kaugnayan kay Kristo, walang hanggang kaparusahan, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kaya pag-isipan mo na ngayon yung kaluluwa mo, pag-isipan mo na ngayon yung pangangailangan mo ng kaligtasan, yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Ngayon yung araw ng kaligtasan, may urgency. So dapat ganun yung ating appeal sa mga hindi Christian. Mga katrabaho mo, nasa ilalim mo, kaklase mo, kasama mo sa bahay. Dapat iniisip natin, nakaumang yung nasa bingit sila ng kapahamakan. Diba, hindi natin alam eh. Yung iba, kausap lang natin. Kinabukasan, nasagasaan o kaya inatake sa puso. Nagugulat na lang tayo, patay na pala. So, kaya may urgency. Ngayon na eh. I-share mo na ngayon. Dali mo na ngayon sa kanila. Kasi pag hindi sila nagsisi, that will only mean eternal condemnation for them. Dapat may urgency. Okay? Conclusion, ano man ang maging tugon ng mga tao sa ating pag-iebanghelismo, dapat manatili tayong tapat sa pagpapahayag ng ating mensahe. Ang mahalaga ay mag-ebanghelyo tayo ngayon at agaran. Huwag mo nang hintayin, no? Ang tawag dito, huwag mo nang hintayin yung comfortable time, huwag mo nang hintayin yung good situation para dun sa loved one mo or sa friend mo na hindi Christian. Ngayon na. Sabi mo na ngayon yung mensahe sa kanya. Because we don't know kung hanggang kailan lang ang buhay. Diba? Kaya sinabi ni Pablo, ngayon na ang araw ng kaligtasan. So, hindi mahalaga yung methodology, hindi mahalaga yung technique, mahalaga kung ano yung manner ng heart mo when you are sharing the gospel. Wala kang intensyong baguhin, bawasan, o lokohin ang sino mang tao gamit ang salita ng Diyos. Kundi sabihin lang kung ano talaga yung buong mensahe ng Ebanghelyo. Okay? Meron po ba kayong tanong? May part 2 po ito na Lord willing, pag-usapan natin sa next Lord's Day. Paano tayo dapat mag-ebanghelismo? Part 2. Okay, may tanong po ba kayo dito? Again, yung technique hindi yan mahalaga. I will not endorse any technique or method. Hindi ko sabihin sa inyo na gamitin Roman road, okay, for spiritual laws, no, o kaya navigators, gamitin nyo para i-share yung gospel. Hindi mahalaga yung technique or method. No? Mahalaga yung mensahe. Walang hinalo, walang binawas, wala tayong motibo para manloko. Kundi maging honest tayo and urgent, no, sa ating pagpipreach ng gospel because lahat ng Christians, they are at the brink of hell. At ang sabi nga nung term na ginamit doon sa Jude, we snatch them out of fire. Diba? Yung agawin natin sila mula sa apoy.
ng impyerno. So ganun yung ano eh. Yung mensahe ni Jonathan Edwards na ang title Sinners in the Hands of an Angry God. Ang ginamit niyang illustration doon parang gagamba na nakabitin lamang sa pamamagitan ng manipis na web. Malapit na siyang mahulog sa apoy. Yun lang ang nagsisave sa kanya. Yung manipis na web, no? Parang ganun yung mga makasalanan, no? Nakabingit sa impyerno. Ang epekto dapat sa atin yan, ay daling ko na dapat yung mensahe sa kanila. Dapat ang epekto ko sa kanila, ay kailangan kong pag-isipang mabuti itong kaluluwa ko at itong gospel na ito na nagbibigay ng solution. Dapat ganun yung epekto sa atin at sa ating evangelism. Meron ba kayong tanong? Clarification? Okay, so kung wala, magpapahinga muna tayo at magtutuloy po tayo sa ating worship service mamaya around 3:30 p.m. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.